O, yun nga ang unang masamang epekto, yung gasolina. Tapos yung electricity, yung nagpa-disiplina ako sa mga lahat ng opisina ng local government of Manila. Yun naman yung ginawa namin pati sa Office of the Mayor. Then, President Marcos came up with Executive Order number 110 na stating yung 4-day work. Sabi ko, Sir, sangayunan na natin ito. Sabayan na natin yung national government effort. So that's why we came up with the Executive Order number 8, yung 4-day work then. Extended long hours, but on a Friday, wala nang opisina ng pamahalaan. Third, immediately we came up with the early release of social services. Gagawa namin yung mga pension sa senior, sa PWD, solo parent, yung PLM, UDM, police, teacher, and so on and so forth. Plus yung early release din nung share ng barangay para umikot yung pera. Mga 1.7 billion. Yun yung una nating in-release to come up with yung what you call the velocity of money. Umikot ang pera. Tapos, after that, pumalo ng 18, yung naramdaman na yung presyo ng gasolina sa kakrudo, pumalo ng 18. Then I saw this news, I think lumabas din to sa SMNI, yung Commonwealth, nagkaroon ng maraming tao dahil walang lumalabas na jeep, walang masakyan. Hindi dahil sa wala talaga masakyan, kundi lugi na talaga yung driver. Ang kinikita ng driver, 200, 300 na lang neto. So sabi ko kay Cesar, sige, hanap tayo ng pera, may mapiga pa tayo dyan. Then true enough, nakakita kami worth about 20 million pesos. So instead na pagpadala akong 3 bus, 2 bus, o 5 bus, what we did is to think of a new idea na kung saan kikita yung driver, kikita yung operator, kikita yung gasolinahan, tapos yung mananakay libre. Ito yung nakita niyong libreng sakay na hiniram natin, ang maximum na nahiram natin, 1,118 drivers and jeeps ang nahiram natin. Bayad niyo yung... Pinasweldo natin. Kaya may garanti ang kita. Nag-start ako 3 bulig. 1,000 sa driver, 1,000 sa operator, saka 1,000 gasolina. Ang ano naman ang gasolina naman minsan 1.5. Pero kasi ang boundary nasa 500, 700 lang. So imbes sa 200, 300 lang ang kitain ng driver, minimum may 500, maling anda na siya. Pag medyo masinop pa, kaya pa pumalo na 1,000. Talagang sisinop banat dahil hindi naman bumabiyahe, nakaparada sa pila. Naniningil sila, Yorme. Hindi, sa amin, libre. Hindi na nila yung, alam mo yung harabas, kung tawagin natin nung araw, harabas ang harabas. So nakatipid din sila sa gasolina. Tapos, the national government came up with ayuda, yung 5,000 sa ating mga driver through the office of the president. Then ito, nilaunch natin isang araw, yung bigas, biyayang bigas para sa Maynila. Ito naman ay nanggaling sa Office of the President Ferdinand Bongbong Marcos. Ibinigay sa amin ito 2 months ago. Ang tawag sa pondo na yan, LGSF, Local Government Support Fund, na kung saan ang inatasan sa amin ni Pangulo ay yung bumili ng bigas sa magsasaka, lokal, at ibigay yung bigas 10 kilo bawat pamilya for the next 6 months, every other month.
So tatakbo tong programang tong bigas, yung 10 kilong bigas sa Maynila. At hindi lang sa Maynila. I think it's gonna happen in the entire country, especially Metro Manila. Kasi we were there together sa office ni Executive Secretary Ralph Recto ng pinatawag kaming Metro Manila. Kaya lamang kasi kami, talagang binilisan lang namin na kung po pwede, maibigay na mano pa, no? Natapat sa krisis. Ang uniqueness lang dito, kung makikita mo yung video, yan. Pansinin mo yung video. No? Working class. Yan ang tatama naman dyan. Working class, ibig sabihin mga middle class, working class, mga empleyado, ang pinili ng Maynila. 80,000 families. Tatakbo to 6 months. Every Bigay, other month, bigay. tama ka. Every other month. 6 months within the year, every other Galing month. sa national. 80,000. Office of the President, under the LGSF. Yorme, matuloy kaya. Baka hindi kaya mabudol kayo. Hindi, ang good news naman, Oli, dinownload na kasi yung pera na yan. Nabid na, kumbaga. Yung sinabi ko sa iyo, yung pinatakbo namin yung mga regulasyon, sinunod namin, binilisan namin, then yun. Kaya ano na siya, tiyak na yun. Kasi yung pera ay nasa lokal na pamahalaan na. Ang pinakamalaking nakuha, Quezon City. Pangalawa, Caloocan. Pangatlo, Manila. In terms of hundreds of millions ang nakuha. We were there together. So, after that, ito, nasimulan na namin isang araw. This is about 16,000. Itong day na to, itong day lang na to. 16,000 yan. Ito yung ceremonial na pagbibigay sa SM Manila. But after the event, diniretso na kung saan-saan sa Maynila. So by Monday or Tuesday and Wednesday, yung iba-ibang sektor naman. Ang kagandahan lang dito, Jay, yung tatama din dito yung mga driver ng jeep at tricycle. Kasama sila sa bilang namin.